Most traders focus is only on indicators. Pero ang smart money concept o SMC ay ibang approach. Hindi nito sinusundan ng retail traders. Sinusundan nito ang galaw ng institutions, banks at malalaking players sa market. Sa market, hindi random ang movement ng price. May dahilan kung bakit tumataas o bumabagsak ang presyo. At kadalasan, ang movement na ito ay controlled ng liquidity at institutional orders. Ang kagandahan sa SMC, mas malinaw ang entries, mas accurate ang market direction, mas mataas ang risk to reward setups, at mas naiintindihan mo kung bakit gumagalaw ang market. Ano ang matututunan mo sa video na ito? Una, ano ang smart money concept at paano ito ginagamit sa trading? Pangalawa, paano basahin ang market structure at breakup structure o BOS? Pangatlo, paano maghanap ng valid order blocks at liquidity areas? Pangapat, paano makita ang liquidity graph at change of character o CHOCH? At panghuli, paano maghanap ng high probability buy at sell entries gamit ang SMC confirmations? Dito naman tayo sa market structure. Ito yung pinaka-foundation ng SMC. Kapag ang market gumagawa ng uptrend, sideways, and downtrend. Simple lang pero sobrang importante nito. Kasi dito natin malalaman kung buyers ba ang may control o sellers ba ang dominant sa market. Kapag hindi mo alam ang market structure, mahirap malaman kung saan magandang direction mag-trade. Kaya bago mag-entry, alamin muna natin ang trend at overall direction ng market. Ngayon naman, pag-usapan natin ang breakup structure. Nagkakaroon ng BOS kapag nababasag ng market ang previous high o previous low. Kapag bullish market at na-break yung previous high, bullish or BOS yan. Kapag bearish market at na-break naman yung previous low, bearish BOS. Ibig sabihin nito, possible continuation pa ng trend. Para sa akin, malaking confirmation ng BOS kasi pinapakita nito na may momentum pa ang market. Pero hindi ibig sabihin na papasok agad tayo. Mas okay pa rin maghintay ng retracement bago maghanap ng entry. Dito naman tayo sa order block. Ang order block ay area kung saan possible na pumapasok ang institutional orders. Bearish order block at same din sa bullish market. Last bullish candle bago bumagsak ng malakas ang market. Kapag may BOS tapos bumalik ang presyo sa order block, possible itong maging magandang entry area. Pero tandaan, hindi lahat ng candles valid na order block. Mas okay yung may displacement, strong move, at malinaw na breakup structure. Sa setup na ito, bearish ang market structure. Makikita natin na nagkaroon muna ng BOS pababa. Then, nag-retrace ang market pabalik sa bearish order block. Dito tayo possible maghanap ng sell entry. Maglalagay tayo ng stop loss sa taas ng order block. Then, ang target natin sa support level. At ang unang setup natin around 1:2 risk ratio reward. Pagkatapos nun, nagkaroon ulit ng BOS at bagong bearish order block. Another sell setup ulit na may possible 1:2
3 risk ratio. Makikita natin, ito yung advantage ng SMC setups. Maliliit ang risk pero malaki ang potential reward. Sa setup na ito naman, bullish market structure ang makikita natin. Nag-retrace pabalik sa bullish order block. Dito, possible maghanap ng buy entry. Maglalagay tayo ng stop loss sa ilalim ng order block at target sa resistance level o previous high. Unang setup, 1:2 risk ratio. Then nagkaroon ulit ng panibagong BOS at bagong bullish OB. Possible continuation buy setup ulit na may 1:3 risk ratio. Ang importante dito, hindi tayo humahabol sa market. Naghihintay tayo bumalik ang presyo sa magandang entry area. Ngayon naman, pag-usapan natin ang liquidity at change of character. Kadalasan, ang liquidity nasa equal highs, equal lows ng support at resistance. Diyan kadalasan nakaipon ang stop losses ng mga retail traders. Mapapansin minsan, biglang susundot ang market gamit ang mahabang wick candle. Tapos, babalik agad. Liquidity grab o liquidity sweep ang tawag dyan. Kapag sinundan ito ng change of character, possible na nagbabago na ang direksyon ng market. Isa ito sa mga pinaka-importanting reversal confirmation sa SMC. Sa chart na ito, makikita natin yung liquidity sweep at change of character. Una, kinukuha muna ng market yung liquidity sa taas. Maraming traders ang naiipit dyan kasi akala nila tuloy-tuloy ang breakout. Pero pagkatapos kunin ng liquidity, nagkaroon ng bearish at change of character. Possible, sign ito na magre-reverse na ang market. Pero syempre, hindi sapat ang chotch lang. Kailangan pa rin ng confirmation tulad ng rejection candle, displacement, FVG reaction, o strong bearish candles. Patience talaga ang importante dito. Question: paano namin malalaman o ano ang magiging entry signal o confirmation? Sa setup na ito, makikita natin na bullish pa ang market dahil may tatlong BOS pataas. Pero pagkatapos, kinuha ng market yung liquidity sa taas. Nagkaroon ng change of character. At ito ang sikretong confluence na bihira ituro sa ibang mga tutorial videos. Ito yung nabuo na FVG bilang strong entry signal natin. Pagkatapos ng retracement, lumabas pa itong tatlong strong bearish candles na nagbibigay ng confirmation. Kaya, possible sell entry dito. Maglalagay tayo ng stop loss sa taas ng liquidity, then target sa support level sa baba. At sa setup na ito, umabot ng 1:5 risk ratio reward. Same concept pa rin dito. Makikita natin, uptrend, then nagkaroon ng multiple BOS, then liquidity grab sa taas. Pagkatapos nun, nagkaroon ng change of character at FVG reaction. Pero this time, malaking rejection candle yung confirmation. Malaking sign ito na malakas ang pressure ng sellers. Possible, sell entry pagkatapos mag-close ng rejection candle. Maglalagay tayo ng stop loss sa taas ng wick
at target sa support level. At ang setup na ito is 1:4 risk ratio reward. Sa setup na ito naman, bearish market structure naman. Makikita natin yung tatlong BOS pababa. Pagkatapos, kinuha ng market yung liquidity sa baba. Tapos nagkaroon ng bullish change of character. Then may bullish FBG at saka bullish rejection candle na naging confirmation natin. Kaya possible buy entry tayo dito. Maglalagay tayo ng stop loss sa ilalim ng liquidity, then target sa resistance level o yung sa previous high. At umabot ng 1:6 risk ratio ang setup natin na ito. Paalala lamang mga traders, ang video na ito ay ginawa para sa educational purposes only at hindi ito financial advice. Ang trading ay may kasamang risk at walang strategy na 100% accurate. Kaya napakahalaga ng tamang risk management, discipline, at patience sa bawat trade na papasukin mo. Huwag basta-basta mag-all-in at siguraduhin na iintindihan mo muna ang strategy bago gamitin ito sa live account. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang trading tutorials. Comment mo rin kung anong trading strategy ang gusto mong sunod nating i-discuss. See you sa next video, traders!